So you took care of his stupid bitch wife? The bitch who marries a cop's gotta be stupid. Hey, the keys are in the car. You motherfucker! Nagsisimula ang kwento sa pinakamalaking ilegal na pabrika ng cocaine sa Mexico, isang napakalaking operasyon na kayang gumawa ng humigit kumulang 20 tonelada bawat buwan para ipadala sa pinakamalaking merkado ng droga sa mundo, ang Estados Unidos. Ang US Drug Enforcement Administration, na nakikipagtulungan sa Mexican Federal Judicial Police, ay naghahanda ng isang malaking raid na layong mahuli ang isang Colombian drug lord na nagngangalang Memo Lucero, na dumadalo sa isang pagtitipon kasama ang kanyang mga kasamahang kriminal sa Tijuana. Kilala si Lucero na hindi kailanman natutulog sa iisang lugar ng 2 beses, kaya halos imposibleng matunten siya. Matapos ang 7 taon ng paghahanap, sa wakas ay natagpuan na siya ng DEA. Kabilang sa mga ahenteng namumuno sa raid sina Sean Vetter at ang kanyang partner na si Demetrius D. Hicks. Sinalakay ng grupo ang pagtitipon, pinabagsak ang mga gwardya, naghagis ng mga smoke grenade, at ginulo ang buong lugar. Naging ganap itong marahas habang nililinis nila ang compound at inaaresto ang lahat ng kanilang maaabutan. Nakatakas si Lucero sa pamamagitan ng isang lihim na daanan kasama ang isa niyang tauhan at tumakas patungo sa isang underground tunnel, ngunit hinabol sila ni Sean. Nagnakaw ang mga tumatakas ng isang taxi at sa habulan sa gitna ng trapiko, naabutan sila ni Sean. Napabagsak niya ang bodyguard ni Lucero at tinutukan ng baril si Lucero. Sinubukan siyang takutin ni Lucero, ngunit dumating ang iba pang mga ahente sa tamang oras at siya ay inaresto. Kalaunan, pinuri ng boss ng DEA na si Ty Frost ang grupo, at binigyan ng espesyal na pagkilala si Sean para sa matagumpay na pagkakahuli. Pagbalik sa Estados Unidos, umuwi si Sean kung saan mainit siyang sinalubong ng kanyang asawang si Stacy. Yumayakap siya rito, pansamantalang iniwan ang karahasan ng operasyon. Makalipas ang 2 buwan, sa punong tanggapan ng DEA sa Los Angeles, ipinagdiwang ng ahensya sa publiko ang pagkakahuli. Pinuri ng direktor ng DEA ang lahat ng sangkot at sinabi sa press na sa wakas ay naputol na nila ang ulo ng dragon, at umaasang magsisimula ng magbago ang lahat mula sa puntong iyon. Pinuri sina Sean at Demetrius dahil sa kanilang mabilis na kilos, kumikilos na parang pulis, at nag-aasal na parang pulis. Hindi rin sila nakikihalubilo sa iba pang mga alagad ng batas dahil pareho silang nagmula sa lansangan. Sa kanyang isipan, iyon mismo ang dahilan kung bakit sila naging pinaka-epektibong anti-narcotics team sa larangan. Kasabay nito, may panibagong banta na umuusbong. Isang malupit na personalidad na kilala lamang bilang El Diablo ang nagpapadala ng kanyang mga tauhan, na pinamumunuan ng isang mabagsik na enforcer na si Garza, upang buwagin ang natitirang imperyo ni Lucero. Isa-isa nilang pinapatay ang mga tauhan ni Lucero at inaagaw ang kontrol sa kanyang mga operasyon, kabilang ang kanyang pabrika ng droga. Sa loob ng Federal Penitentiary sa Victorville, California, nalaman ni Lucero ang mga galaw ni El Diablo sa pamamagitan ng kanyang kontak sa labas, isang state attorney na nagngangalang Ramon Cardenas. Nang mapagtanto kung gaano nakamapanganib ang sitwasyon, inutusan ni Lucero ang kanyang pinagkakatiwalaang lieutenant na si Mateo Santos na tiyaking mapoprotektahan ang kanyang asawa at anak. Hindi nagtagal, bigla na lamang binaril sa ulo si Ramon ng isa sa mga assassin ni Diablo. Samantala, nagdao si Sean ng isang party sa kanyang bahay sa tabing dagat at inimbitahan ang marami niyang malalapit na kaibigan. Habang nagdiriwang, ipinaalam ni Frost at Demetrius kay Sean ang pagpaslang kay Cardenas at binalaan siya na maaaring mas maging komplikado pa ang sitwasyon. Ngunit hindi ito pinansin ni Sean. Sa kabilang banda, sa San Pedro, California, isang lalaking kilala bilang Hondo ang tumanggap ng kontrata para patayin si Sean at ang kanyang asawa. Habang natutulog sina Sean at Stacy, 3 armadong lalaki na may maskara ang dumating sa kanilang bahay at agad na nagpaputok. Tinamaan si Sean, ngunit nagawa niyang gumanti ng putok at mapatay ng malubha ang isa sa mga umatake habang ang dalawa ay tumakas. Bago mamatay, nakapagsalita pa ng isang salita ang sugatang lalaki kay Sean, Diablo. Sinabihan ni Sean si Stacy na tumawag sa 911, ngunit hindi ito sumagot. Doon niya napagtanto na tinamaan siya ng malubha. Nang subukan niyang tumawag ng emergency services, namatay si Stacy dahil sa kanyang mga sugat. Makalipas ang ilang linggo, bahagyang nagkamalay si Sean sa isang kama sa ospital,
kasama si Demetrius sa kanyang tabi. Ang una niyang tanong ay tungkol kay Stacy, at napilitan si Demetrius na sabihin na patay na ito habang inaabot ang kwintas nito. Dahil sa matinding lungkot, sinubukan ni Sean na umalis ng ospital, ngunit nanatili si Demetrius sa kanyang tabi at nagbigay ng kaunting ginhawa. Matapos ma-discharge si Sean, dinala siya ni Demetrius sa puntod ni Stacy. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting lumayo si Sean sa lahat at ginugugol ang karamihan ng oras ng mag-isa, nilulunod ang sarili sa alak. Kalaunan, binisita niya si Lucero sa bilangguan, naniniwalang maaaring si Lucero ang nag-utos ng pagpatay kay Stacy. Tahasang sinabi ni Lucero na kung gusto niyang patayin si Sean, matagal na itong patay. Pinaniwalaan ito ni Sean at nagsimulang isipin na hindi nga si Lucero ang may sala. Kalaunan, pumunta sina Sean at Demetrius kay Big Sexy, isang matagal na nilang kakilala mula sa kanilang mga araw sa gang, upang humingi ng impormasyon. Dahil may koneksyon pa rin si Big Sexy sa mga street gang, tinanong nila kung may alam siya tungkol sa kung sino ang nagpapalakad ng malalaking dami ng droga sa bagong network. Itinuro sila ni Big Sexy sa mga dealer na kumikilos sa isang lugar na tinatawag na Ghost Town. Nang gabing iyon, nagtungo silang tatlo roon, kasama ang maliit na asong pang-amoy ng droga ni Big Sexy. Mabilis na natunton ng aso ang isang sasakyang puno ng narcotics. Habang ini-inspection nila ito, may lumapit na isang residente at sinabing ang sasakyan ay pag-aari ni Monroe Overdose Johnson. Itinuro rin nito ang isang kalapit na bahay na kilalang tambayan ng mga lokal na dealer. Sinundan ni Sean at Demetrius ang lead at sinuri ang nasabing bahay, ngunit pagpasok nila ay tumambad sa kanila ang isang malagim na masaker, lahat ng tao sa loob ay pinaslang. Upang lalo pang maging nakakatakot ang sitwasyon, ang salitang Diablo ay inukit sa isa sa mga bangkay. Habang sinusubukan nilang unawain ang nangyari, may biglang nagpaputok mula sa itaas. Ang bumaril ay si Overdose, na nagtatago sa kisame. Matapos nila itong kumbinsihin na hindi sila kalaban, sinubukan ni Sean na kunin ang mga sagot tungkol sa mga pagpatay at sa pinanggagalingan ng droga. Sa una ay tumanggi si Overdose na magsalita, ngunit nang ilagay siya ni Sean sa isang nakakatakot na laro ng Russian roulette, tuluyan itong bumigay. Ibinigay niya ang isang pangalan, si Hollywood Jack, ang may-ari ng isang kahina-hinalang bar. Nasaksihan ni Frost ang kilos ni Sean at nagsimulang maghinala na unti-unti na itong nawawala sa kontrol. Kinabukasan, pinuntahan ni Sean at Demetrius si Jack sa kanyang bar. Direktang hinarap siya ni Sean, ngunit sinagot siya ni Jack sa pamamagitan ng panlalait sa sirang truck ni Sean habang ipinagyayabang ang kanyang Porsche. Sinulatan siya ni Sean ng mga citation dahil sa kawalan ng mud flaps at sa pagparada sa isang espasyo para sa mga may kapansanan. Pagkatapos, sinuri niya ang plaka nito at inutusan siyang bumaba ng sasakyan. Nagbitiw ng mura si Jack kay Sean, kaya hinihila siya nito palabas at sinimulang tanungin tungkol kay Overdose, na nagbanggit sa kanya bilang supplier. Iginiit ni Jack na hindi niya ito kilala at patuloy na sumasagot ng pabalang, kaya sinampal siya ni Sean. Bago pa lumala ang sitwasyon, namagitan si Demetrius at itinuro na ang tanging violation laban kay Jack ay para lamang sa jaywalking. Napansin ni Sean na tinukoy ni Jack si Overdose gamit ang isang mapanlait na salita laban sa lahi, kahit na sinabi niyang hindi niya ito kilala, isang senyales na nagsisinungaling siya. Casual na bumisita si Jack kay Garza sa bahay nito para sa isang inuman, ngunit nagtapos ang kanilang pagkikita sa pagpatay ni Garza sa kanya dahil sa kabiguan na patayin si Sean at sa pagdadala ng atensyon ng pulisya sa kanilang operasyon. Samantala, isinasagawa ni Santos ang utos ni Lucero na ilipat sa ligtas na lugar ang asawa at anak nito. Ngunit sa sandaling makasakay sila sa sasakyan, ito ay sumabog at kapwa sila napatay. Tumawag si Santos kay Lucero upang humingi ng tawad, ngunit labis na nasaktan si Lucero sa balita at sinisi siya sa kabiguan na maprotektahan ang kanyang pamilya. Kalaunan, bumalik si Sean sa bilangguan kung saan ibinalita ni Lucero sa kanya ang pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Ang magkaparehong sakit na nararamdaman nila ay nagbago sa tono ng kanilang pag-uusap. Sinabi ni Lucero kay Sean na malapit nang maghanap si Diablo ng mga bagong buyer, at iminungkahi na kung makakapaghanda si Sean ng sapat na pera, maaari niyang mailantad ito. Nang gabing iyon, nakipagkita si Sean kay Pomona Joe, isang dealer sa kanyang strip club sa Norwalk, California.
Nagkunwaring buyer si Sean at ginamit ang kanyang karanasan sa kalye at undercover skills upang makuha ang tiwala ni Joe. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo tungkol sa presyo, ngunit sa huli ay pumayag si Joe na makipagtransaksyon at ibinigay ang lokasyon ng deal. Pagbalik sa punong tanggapan ng DEA, ibinuhos ni Sean ang kanyang sarili sa pagpaplano ng operasyon at pinangunahan ang strategy session ng may matinding dedikasyon. Pinagalitan pa niya ang isa sa mga ahente dahil hindi ito nakikinig. Sinubukan siyang pakalmayan ni Frost, ngunit binalaan ni Sean ang lahat na ang mga kartel ay walang awa at kayang lusubin ang mga tahanan at puntiryahin ang mga pamilya. Hindi nagtagal, nakipagkita si Sean kay Joe sa isang parking lot habang lihim na minamanmanan ng mga ahente ng DEA ang lugar. May dumating na isa pang sasakyan na sakay ang nagbebenta, isang lalaking nagngangalang Hondo. Nang masigurado ni Hondo na walang suot na wire si Sean, nagsimula ang transaksyon. Ipinakita ni Sean ang pera sa trunk at mukhang maayos ang lahat, hanggang sa biglang magyabang si Hondo na siya ang pumatay sa asawa ng isang pulis dahil sa pagsalungat kay Diablo, at nilait pa si Stacy. Agad nawalan ng kontrol si Sean at inatake siya. Inutusan ni Joe ang isa sa kanyang mga assassin, na nagpapanggap bilang pulis, na patayin si Sean. Ngunit bago pa ito makapagpaputok, binaril siya ni Demetrius mula sa likuran. Sumiklab ang putukan habang nagpapalitan ng bala ang mga ahente ng DEA at ang mga tauhan ni Joe sa buong parking lot. Nang lapitan ni Demetrius si Sean, nakita niyang binugbog nito si Hondo hanggang sa mamatay. Upang maprotektahan siya, nagpaputok si Demetrius sa katawan ni Hondo, pinunasan ang mga fingerprint sa baril, at itinapon ito upang matakpan ang ginawa ni Sean. Kinuha ni Sean ang isang nahulog na baril at sumama sa iba pang mga ahente ng DEA sa labanan hanggang sa mapatay ang lahat ng tauhan ni Joe. Si Joe mismo, gayunpaman, ay nakatakas. Pagkatapos nito, tinawag si Sean sa opisina ni Frost. Sinabi ni Frost na mapipilitin siyang pagbakasyonin si Sean ng 6 na buwan dahil pinapairal niya ang kanyang emosyon sa operasyon, at ngayon ay 3 opisyal ang patay. Humingi ng paumanhin si Sean at sinabing ang trabaho na lang ang natitira sa kanya, ngunit iginiit ni Frost na kailangan niya ng panahon para magluksa at sinabi ring kakailanganin niyang sumailalim sa psychological evaluation kapag natapos ang kanyang leave. Sumagot si Sean sa pamamagitan ng pag-abot ng kanyang badge. Sinabi niyang araw-araw siyang nagluluksa at alam niya ang pakiramdam na hindi na makabalik sa sarili niyang tahanan. Muling binisita ni Sean si Lucero at ipinaliwanag na hindi na siya makakatulong dahil hindi na siya DEA. Sinabi ni Lucero na kung tunay niyang nais talunin ang isang halimaw tulad ni El Diablo, maaaring kailanganin niyang maging isa rin. Ibinigay niya kay Sean ang mahalagang impormasyon tungkol sa lokasyon ng pera ni Diablo sa Mexico at binalaan siyang mag-isa lamang siya sa gagawin niya. Kapalit nito, hiniling ni Lucero na mailipat siya sa mas ligtas na bilangguan, at pumayag si Sean na tumulong sa pag-aayos ng paglilipat sa lugar na nais nito. Pagkatapos, tinunton ni Sean si Joe at kinabukasan ay lumapit kay Demetrius para humingi ng tulong. Sinabi niya na alam na niya kung nasaan ang pera ni Diablo at darating na rin si Big Sexy para sumama. Tumanggi si Demetrius at sinabing dapat ang departamento ang humawak nito, iginiit na nawawala na sa kontrol si Sean at siya na lang palagi ang naglilinis ng gulo. Idinagdag pa ni Demetrius na hindi niya ilalagay sa panganib ang kanyang pamilya, ngunit pinutol siya ni Sean sa pamamagitan ng isang mapait na tanong, ano ang gagawin niya kung ang sarili niyang asawa ang pinatay. Naiwang tulala si Demetrius habang lumalakad palayo si Sean. Nang gabing iyon, sumama si Sean kay Big Sexy at sa lahat ng mga kasamahan nito sa gang. Sa huling sandali, nagbago ang isip ni Demetrius at dumating upang tumulong. Magkasama nilang sinalakay ang lugar ni Joe gamit ang matinding lakas ng putukan at winasak ang buong gusali. Kinaladkad ni Sean at Demetrius si Joe papunta sa isang silid at pinilit siyang tawagan si Jack, na sinasabing may bagong buyer na nahanap. Nang dumating si Jack sa napagkasunduang lugar para sa transaksyon, inambush siya ni Sean, Demetrius, at Big Sexy. Ipinilit ni Sean na dalhin sila kay Diablo, ngunit sa una ay tumanggi si Jack. Binugbog nila siya, naghukay ng hukay, at inihulog siya rito hanggang sa tuluyan siyang magsalita. Inamin niyang hindi pa niya kailanman nakilala si Diablo. Ang ginagawa lamang niya ay maghatid ng pera sa isang airstrip malapit sa hangganan at umalis pagkatapos. Habang papunta roon, lihim na naglagay si Sean ng tracking device sa bag ng pera na dapat ibigay ni Jack.
Pagdating nila sa airstrip, iniabot ni Jack ang pera sa isa sa mga tauhan ni Diablo habang palihim na sumakay sina Sean at Demetrius sa eroplano. Ngunit dahil nahuli si Jack sa pagbabayad, agad siyang pinatay ng kartel. Matapos ang transaksyon, ginamit ni Sean at Demetrius ang tracker upang matukoy ang pangunahing base ni El Diablo. Lumalabas na ito rin ang compound sa Tijuana kung saan naaresto si Lucero sa simula ng pelikula. Dahil alam ni Sean ang daan sa mga sewer tunnel, nakapasok sila ng palihim. Matapos tahimik na mapatay ang ilang gwardya, naghiwalay sila. Kalaunan, hinarap ni Sean si Santos sa isang silid, na tila siya ang El Diablo. Ngunit bago pa makapagpaputok si Sean, may isang gwardya na sumulpat mula sa likuran at inatake siya. Kasabay nito, inihahanda si Lucero para ilipat sa ibang bilangguan. At dito tuluyang nabunyag na siya ang totoong El Diablo mula pa sa simula. Inutusan ni Santos ang kanyang mga tauhan na pahirapan si Sean bago umalis. Ngunit bago pa nila maisagawa ito, nagpaputok si Demetrius sa ibang bahagi ng compound. Ang putukan ay lumikha ng sapat na kaguluhan upang makawala si Sean at mapatay ang lalaking nakatalaga sa kanya. Pagkatapos nito, hinabol niya si Santos papunta sa sewer. Sa gitna ng kanilang tunggalian, binaril ni Santos si Sean sa binti at muntik na siyang malunod, ngunit ginamit ni Sean ang natitira niyang lakas upang lumaban at tuluyang barilin si Santos hanggang sa mamatay. Kinabukasan, iniulat sa balita na nakatakas si Lucero habang inililipat sa isang prison bus matapos salakayin ng mga armadong lalaki ang convoy at palayain siya. Pagkalipas ng 7 taon, dumating si Sean sa maliit na bayan ni Lucero sa Colombia. Natagpuan niya si Lucero na nakaupo sa labas ng isang diner kasama ang 2 babae, na napapalibutan ng mga armadong gwardya. Kitang-kita ang pagkabigla ni Lucero nang makita si Sean na nakatayo sa harap niya. Lumapit si Sean at inilapag ang isang pares ng pesos sa mesa. Mayabang na tinanong ni Lucero kung paano siya naglakas loob na pumunta roon ng mag-isa, ngunit kalmadong sumagot si Sean na kung nais niya itong patayin, matagal na sana itong patay. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga undercover na ahente ng DEA at mga sundalo ng Colombia at inaresto si Lucero, habang si Sean ay tumalikod at naglakad palayo. Sa huli, binisita ni Sean ang puntod ni Stacy at sinabi rito na nami-miss niya ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood!